Huwag ka nang magsinungaling pa. This morning you left your fridge empty. I also checked your medicine cabinet at wala akong nakitang gamot doon. He said. I grinned evilly. So, that only means that you entered my unit without asking my permission first? Alam mo bang pwede kitang makasuhan ng trespassing? But to my disappointment, he smiled. I'm sorry for that. Ayaw ko lang kasing istorbo ka sa trabaho mo. But believe me, wala akong pinakailamang gamit dito. I just checked your fridge because the last time I saw it before I and the kids left, paubos na ang mga groceries mo. He explained, you don't need to do that. Hindi ako nagpapasahod sa'yo para pakialaman ng buhay ko. I can do it all by myself. May bahid na ng pagkairitahang boses ko. Mas lalo lang niyang pinalala ang sakit ng ulo ko. Why do you need to pay me? Of course, this is part of my duty as your husband. I have to take good care of my wife. And with that, I was lost for words. It was like my brain is not functioning for seconds and left me dumbstruck in front of this person. My heart was pounding so fast. Damn, my heart just betrayed me. Tila ba ay nawala ako sa aking sarili, kung kaya't hindi ko na namalayang nakapasok na palang lalaking ito sa loob. I will just put all of this. May sinabi pa itong karugtong ngunit hindi ko na ito maintindihan. Nang sa wakas ay nagbalik na ako sa aking sarili ay nagmamadali ko itong sinundan patungo sa kusina. Hey, I told you, I don't need all of that. I have my own money to buy groceries. I yelled. He did not answer me. He just continued walking until we reached the kitchen. He immediately put the bags onto the table and turned to face me. I know, Althea. Now please lower down your voice at baka mas lalo ka lang ubuhin yan. You can just hit me if you want to. Just don't shout. Mas lalo lang tumalim ang tingin ko rito. Just leave me and bring that garbage with you. Hindi ka nakakatawa kung nagbibiro ka man. His forehead seized. It seemed like he was expecting that kind of words from me. You think all of these are garbage? Of course not. I was only pertaining to him, not the things he is holding. Hindi na ako nagsalita pat padabog na umalis ng kusina at nagtungo sa sala upang kunin ang pitakang nasa bag ko. Bumalik kaagad ako sa kusina at humugot ng 2,000 galing sa wallet ko at paggalit na inilahad yun sa kanya. Naguguluhang tiningnan niya yon. What's this? He questioned. Pera. I simply answered that made him shake his head. No, I mean, what's with this? He again asked. Ayaw mong tumahimik, di ba? So I'll take it. Here's the money. Bayad ko yan sa ginastos mo sa mga pinamili mo. I may have sounded rude. But I was just doing it for myself. Baka mamaya ay ginamit niya lang pala ang mga ito para pagbintangan na naman akong mukhang pera. Sinakop ng malaking kamay nito ang aking kamay na may hawak na pera at ibinaba iyon. No, hindi ko yan tatanggapin. Your kiss will do. He smirked. Napaawang ang mga labi ko dahil sa sinabi nito. Akmang bubulyawang ko na ito nang bigla niyang itinaas ang kamay niya at inilapat ang likurang bahagi ng palad niya sa noo ko. Bullshit! I really hate this feeling. He was effortlessly doing things, yet it still affects my whole fucking being. I can't deny the fact that my heart is a big traitor. What the heck? Of course, I won't let it control me again. I'm done with my part. I did everything to save the marriage and our relationship. Pero anong ginawa niya? Binaliwala niya lang. Ngayon ang kapal-kapal ng pagmumukha niya gawing birhong bagay na yon. He is indeed an asshole. Ang init mo. You need to take medicine and rest. Teka, magluluto lang ako ng makakain mo. He turned his back at me and was about to get the bag, but he stopped when he saw the lugaw I made. Lugaw lang ang kinain mo? I rolled my eyes. Obvious ba? Nakita niya naman, di ba? Bakit kailangan niya pang tanungin? Kailangan mo magpakabusog. Hindi pwedeng lugaw lang. No, I'm already full. Now take this money and leave my unit. By the way, I will take good care of myself, so you don't have to worry. Shoot, I slipped my tongue. I do not intend to say the last words. I told you, Althea, I will not accept that money. Now take a seat and I will cook for you. Alam kong hindi ka pa nagtanghalian. Wow, how did he know? May kamera ba siyang ikinahalat dito sa balikat ko? At nakikita niya lahat ng mga ginagawa ko?
I already ate lunch with my workmates before I left the building. I lied. Binalingan ulit ako nito kaya nagkasalubong ang mga mata namin. Ngumisi lamang ito. Really? He scoffed. Really? Now get out of here, Valiente. Your son might be looking for you. I said. I already called them earlier before I left to buy some groceries. Binilin din ni Matt na tawagan ko sila kapag nakarating na ako dito para kausapin ka. Sinabi ko bang si Matt? Why? May iba pa ba akong anak na lalaki maliban kay Matt? I raised a brow. So aside from your mistress, you're also denying your son with her? He stopped for seconds and later on talked. Did you mean Sevi? The kid you helped yesterday? What's with him? Oh, so Sevi's his name. Well, I am sure that Sevi is their son. Of course. I caught them with my 2 eyes having it in our room. Damn, ang sarap siguro sa pakiramdam ng hayop na tong pagsabay ng 2 babae. At ako naman si tangay umiyak lang. I clenched my fist when I felt something on my chest. Nothing. Umalis ka na at magpapahinga na ako. Saad ko na lamang at tinalikuran na ito. Akmang maglalakad na ako paalis sa kusina nang magsalita ito. Eat first. Fine. Hindi na muna ako magluluto. Ubusin mo na lang tong lugaw at nang makainom ka na ng gamot mo bago ka magpahinga. Napatikim ako. I wanted to sleep and rest the whole afternoon. Rather than eating and taking medicine, I am fine with my ointment. Wala akong gana. Mamaya na lang din ako iinom ng gamot kapag nakaalis ka na. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng mag-ina mo. Nagsimula na akong maglakad ngunit maya-maya ay bigla akong naramdaman ng kamay niya sa aking kanang pulsuhan. At marahan akong hinila dahilan upang mapaharap ako sa kanya. Dahil sa gulat ay mabilis kong inilayo ang kamay ko sa kanya. Mag-ina? What are you talking about? And you think Sevi is my son? He paused and let out a sigh before continuing. I am his ninong. Anak siya ni May sa isang Koreano noong minsan na siyang nagtrabaho sa Korea. Dahil pinatalsik ko siya sa kumpanya 2 years ago. He explained. Oh, so they are that close up until now? I smirked with that thought. What should I call them? Friends with benefits? And that would be nice. Tapos ka na? Sarkastikong wika ko kasabay ng pagtaas ng magkabilang kilay ko. Halata namang hindi niya nagustuhan ng inasta ko. Ngunit mas pinili niyang maging kalmado sa harap ko. Yes, now finish your food and I will get your medicine. I glared at him. You can't boss me. Hindi ako nag-uutos, okay? I was just telling you to finish it before you could take your rest. He looked pissed. Can't you understand? I am full. Busog na ako. And I am saving the food at nang may makain ako mamayang gabi. Sigaw ko na sana ay hindi ko na lang ginawa dahil biglang nagdilim ang paningin ko. Bahagya akong napaatras at ipinikit ang aking mga mata. Damn it, Althea. What's wrong? I heard him ask and immediately held my back to support me. Ilang segundo pa nang unti-unti ay bumalik sa normal ang paningin ko. Mabilis akong lumayo sa pagkakahawak ng lalaking yon. At wala sa sariling nagtungo sa mesa at nagsimula ng kainin na nanlalamig ko ng lugaw. It only took 2 minutes for me to finish the food. I stood up from my seat and went to sink to put the dishes I used. I can feel his eyes on my back, observing every move I make. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagtungo palapit sa mga pinamili nito at hinanap ang sinabi niyang gamot na nasa loob niyon. Sinabi na niya, hindi ba? These are for me. Ayaw niya naman tanggapin ang perang pambayad ko sana kaya bahala siya. I was busy looking for the said medicine when he suddenly talked. Here, take this. I glanced at his hands and I saw a pack of tablets there. Inilahad niya yun sa akin kaya walang nagdadalawang isip na kinuha ko yun sa kanyang kamay. Shit, kung hindi lang sana masama itong pakiramdam ko. Tinalikuran ko na agad ito at nagtungo sa malapit na water dispenser upang magsali ng tubig. Pagkatapos kong inumin ang gamot ay naglakad na ulit ako at nilampasan ang lalaking yon. The money's on the table. Kunin mo na lang. I said before leaving the kitchen. Hindi ko na naramdaman ang pagsunod nito. Maging ang boses niya hanggang sa makarating ako sa loob ng kwarto. Napaluwag ako ng hinga. Ilang oras akong nakaupo sa kama habang hinihintay ang pag-alis nito. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Nagising ako bandang 6:00 ng hapon dahil bigla akong naramdaman ang pagkalam ng sikmura ko. Wala nang tao ang sala pagkalabas ko. Ngunit pagkarating ko sa kusina ay may sopas na nakahanda roon na tinakpan lamang ng manipis na plastic wrap. Sa gilid niyon ay may isang sticky note na sa pagkakaalam ko ay sulat kamay niya. You have to eat, Althea.
Pakiinit na lang kung malamig na. Ako ang nagluto niyan. Hope you like it. Get well. I immediately crumpled up the paper and threw it somewhere. Malinis na ang kusina. Nakaligpit na ang mga pinggang ginamit ko kanina. At wala nang grocery bags na nakalatag dito kanina. Tanging pera na lang ang naiwan na akala ko'y kukunin niya. Napairap na lang ako sa hangin bago umupo at binuksan ang takip sa mangkok. Kaya sumalubong sa mukha ko ang mabangong amoy ng mainit na sopas. Mas lalo lamang akong nagutom sa amoy na yon. Kaya tumayo ka agad ako at kumuha ng kutsara. Gutom na ako. Kaya hindi ko na nagawang isipin pa kung siya man na nagluto nito. I even cleaned the bowl and made sure that nothing was left there. Saglit akong magpahinga at nanood ng balita sa telebisyon bago ulit ako natulog. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng pagkidlat. Iminulat ko ang mga mata ko at nakitang medyo madilim ang paligid. Malakas pa rin ang ulan at rinig na rinig ko yun galing dito. Hindi naman na masyadong mabigat ang nararamdaman ko. At hindi na ako kasing init, hindi katulad kahapon. I let out a sigh. Thank God. Now what time is it? Hindi ko alam kung sobrang aga ko bang nagising dahil medyo madilim ang paligid. O baka naman dahil lang ito sa masamang panahon. Inabot ko ang cellphone kong nakapatong sa side table. Shit! I unconsciously shouted and automatically lifted myself up from the bed. 11:00 na pala ng umaga. What the heck? Nagmamadaling bumaba ako sa kama at nagtungo sa banyo upang magsipilyo at maghugas ng katawan. Alam kong hindi pa ako magaling kaya nag-half bath lang ako gamit ang maligamgam na tubig. Damn! 2 oras lang ang tanging meron ako bago ang trabaho ko. I can't be late. I still have to work and search for the updates about my story. Lumabas na ako ng banyo at nagtungo sa closet upang maghanap ng susuotin. Simpleng back square pants at may kaluwagan na sweater lang ang sinuot ko. A simple light makeup and side-swept ponytail would be fine. I took a final glance at myself in the mirror and made sure that everything was ready, including the things inside my bag before leaving the bedroom. Pagkalabas ko pa lang sa kwarto ay may narinig akong kalansing ng plato na nanggagaling sa kusina. Napakunot ang noo ko. Damn! He is here again? Nagmamadaling inilagay ko ang dala kong bag sa kalapit na upuan na nasa harap ko at padabog na nagtungo sa kusina. Naabutan ko itong abala sa paglalatag ng mga kubyerto sa mesa. Napansin yata nitong presensya ko, kaya nag-angat ito ng tingin sa direksyon ko. Althea, how was your sleep? Hindi na ba masama ang pakiramdam mo? Here, I prepared breakfast for you. You woke up late and I don't want to disturb your sleep. And so I just waited for you. Sakto namang kakagising mo lang ay tapos na ako dito kaya halika na. He flashed me a smile. Looks like you're the owner of this unit. Huh? Feel at home? I faked a smile. Umayos ito ng kanyang pagtayo kaya doon ko lang napagtanto ang suot nito. Ayos na ayos siya at halatang may dadaluhan siyang pagtitipon tungkol sa negosyo. I'm sorry for that. Dumaan lang ako rito para i-check kung maayos na ba ang kalagayan mo. Nagluto na rin ako ng almusal mo dahil napansin kong hindi pa nababawasan ng mga pagkain sa fridge mo. Napansin ko pa ang pag-awang ng mga labi nito, na para bang may sasabihin pa siyang karugtong. Ngunit napatigil ito nang makita ang ayos ko. Where are you going? He asked. Sa trabaho. Simpleng sagot ko lang pagkatapos ay naglalakad patungo sa isang sulok nitong kusina. Kinuha ko ang travel coffee mug kong nasa gilid lamang nitong coffee maker. Para pambaon ko habang nasa biyahe. Nagsimula na akong gumawa. What? You can't go to work. Malakas ang ulan, Althea. Hindi ka pa tuluyang magaling at baka maulanan ka sa labas. I heard him complain. Hindi ko na lamang ito sinagot at hinintay na lamang na matapos itong paglalahok ng kape. Makaraan ng ilang minuto ay natapos na ako roon kaya isinara ko ng lagayan ko at aalis na sana ng kusina nang marinig ko itong magsalita. Hindi ka makakalabas dito, Althea. Sana naman isipin mo yung sarili mo. Anito, katawan ko to. Ako ang mas nakakaalam kung kakayanin ko o hindi. I replied and continued to walk. I took my bag and put the travel coffee mug inside before wearing it. No, you were just simply wasting yourself for that damn work, Althea. Can't you excuse yourself for the meantime? Maiintindihan naman nila yon. That made me stop. The fuck? Nangungot siya ba siya sa akin at sa trabaho ko? Shut up, will you? You can't stop me. I'm going. I blurted and walked towards the doorknob and held it. Don't you dare step out of this room or else. I might do something that surely you wouldn't like. I'm telling you, Althea.
What's this? Blackmail again? Wala na ba siyang ibang pwedeng gawin kundi yan? Iyan pang hindi ka panipaniwala. Wala siyang salita. Kaya bakit pa ako matatakot? I grinned. Try me. I don't mind. Tila ba'y naghahamon ng klase ng boses na ipinaririnig ko rito. Pinihit ko ng seradura ng pinto at walang pagdadalawang isip na lumabas. Pero bago pa man ako tuluyang makalayo ay narinig ko itong nagsalita sa likuran ko. You really want me to try you? Then fine. I heard Manuel mention my name by the use of the IFB I am now wearing. After that, I waited for the producer's signal for my turn. I waited for about 2 minutes for the sound on tape before I finally had my turn to talk. Tuluyan na nga nakapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo kahapon ng hapon. Malaki ang dalang pinsala nitong bagyong ito, lalo na sa timog bahagi ng Luzon. I stopped when I felt something itchy in my throat, but I immediately cleared it and continued talking. Ako ngayon ay kasalukuyang nasa mismong lugar kung saan tumama ang bagyong Lirpa. Sa mapapansin nyo, hindi masyadong malakas ang ulan, gayon pa man ay may kalakasan pa rin ang hangin na naging dahilan ng pagkasira ng ilang mga bahay rito. Isa na roon ay ang mga puno at posting nasa likuran ko ngayon. Tinatayang 30 sa mga kababayan natin ang nasawi at mahigit kumulang 50 ang sugatan. Marami rin sa mga kababayan natin ay nawalan ng tirahan at ang iba naman ay nawalan ng kabuhayan dulot ng bagyo. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center ang mga kababayan natin upang masigurong kanilang kaligtasan. Ito po si Althea Mangubat, nagbabalita. Balik sa inyo dyan, Manuel. Maraming salamat, Althea Mangubat. I heard Manuel's voice and I slightly smiled and nodded my head in response. When I finally heard the producer's signal for the last time, I took my IFP and face down as I closed my eyes. I immediately ran towards the van while removing my oversized hooded waterproof trench coat, leaving them outside. Althea, are you okay? I heard my colleague's worried voice that is now busy doing something with his laptop in front of me. I just nodded and flashed him a weak smile. Pumwesto ako sa pinakahuling bahagi ng van na nasa likuran lamang ng driver's seat at nangihinang isinandalang katawan ko sa gilid ko. I am only wearing a sweater kaya wala akong ibang pwedeng magawa kundi ang yakapin ang sarili ko. Seconds after, I heard the opening of the back door and my team's voice asking me but James' voice prevailed. Althea, what's wrong? Are you okay? I heard him ask as soon as he sat beside me. I simply nodded while my eyes were still closed. I badly needed some sleep. I'm fine. Medyo napagod lang. Pakikising na lang ako kapag nakarating na tayo, please. I almost whispered. Are you sure? You seem like you're sick. Wait. I then felt his hand on my forehead. Shit, ang init mo. Bakit hindi mo sinabi? I heard him exclaim. Dahil sa sobrang antok ko, hindi na ako nakaramdam ng pagkagulat ng sinabi yun ni James. Hindi na ako sumagot dito at hinayaan na lang akong lamunin ng antok. Althea, wake up! Naalimpungatan ako nang marinig ko ang boses ni James. Bahagya din ito niyugyug ang balikat ko, na mas nagpagising lang ng diwa ko. Sinikap kong imulat ang mga mata ko upang tingnan ito. What? I muttered. Nangihinang iginala kong mga mata ko sa paligid. Doon ko lang napagtanto na kami na lang palang dalawang naiwan rito sa loob. We're already here, he replied. I groaned and closed my eyes before I decided to move. Lumabas ako ng van habang si James naman ay nag-aalinlangang tulungan ako. Kaya nakasunod na lamang siya sa aking likuran. Are you sure you can walk? Ang init-init mo, oh. Bakit ka pa kasi pumasok? Rinig kong pasigaw nitong tanong. Nangihinang napangisi ako rito. Nagmukha lang siyang ama na pinapagalitan ng anak niya dahil sa katigasan ng ulo. I'm fine. Tara na. Baka hinihintay na tayo doon. I said. Nagkataong magkasama kami ni James sa iisang lugar dahil kinakailangan niya ring kumuha ng mga litrato sa lugar na yon, kung saan mas naapektuhan dulot ng bagyo. Hindi biro ang dinanas ng mga tao roon. Kanina nga ay sobrang daming mga hayop ang nakalutang sa mga sapa. Kadalasan sa nadadaanan namin ay sira ang mga bahay. Bilang na nga lang siguro sa mga daliri kong mga nakatayo pang mga bahay roon. I even saw how people cried seeing their loved ones lying on the cement, lifeless. No, I already excused you. You don't need to attend. Uuwi ka na. I stopped from walking to see James, but turned out my left knee ran out of strength. I almost fell to the ground, but then I felt James' arms encircling my waist.
Hinawakan ko kaagad ang kanyang balikat upang kumuha ng suporta upang itayo ang sarili ko. Althea, look at you. Hindi mo kaya. Bumungad sa akin ang galit nitong muka.